Welcome mga ka-DH! Nandito po ako ngayon sa farm ni Sir Agritech Mix TV. Ayan, welcome po tayo sa kanyang magandang na malulusog na saging. As in, napansin ko talaga is matataba. As in, malulusog. Ang kulay niya talaga is talagang, tingnan ang dahon, ang ganda. Ito talagang nakakaano, yung pang fertilizer niya, yung tai talaga ng kambing. Ang laki ng tulong kasi ang ano dito sa farm, may kambingan na. Pagka yung mga hindi magagandang dahon ng mga saging, yun ang papakain niya sa mga kambing. Tapos yung tai ng kambing, yan ang pampataba. Kaya tingnan, lulusog talaga ng mga puno ng saging. Ganda ng dahon ng saging, oh. Talagang walang sira, buong buo ang dahon. Ito, ayan ang mga fertilizer niya. Ano lang talagang pang native ba? Kumbaga, ano ng kambing, tain ng kambing. Yan. So, malawak ang farm ng sagingan ni Sir Agritech Mix TV. Dito tayo sa loob. Ito yung banda rito, yung medyo mga ilang ano na lang, magbubunga na yan. May mga puso na yata dito sa kabila. So, ayan. May susunod nang ibubunga to. Ang lulusog talaga. Ito yung sinasabi nila, magandang puno to pagka may mga ganito yung parang alikabok. Maganda tong klaseng saging. Maganda, malusog ang mga saging ni Sir Agri Mix TV. Ayan, no. Ito. Malinis. As in, malinis ang kanyang sagingan. Kanyang farm. Ito, mga kampay, ito, pagkain to ng ng mga kambing niya. So, ang laking tulong na ikaw mismo rin nagtatanim ng pagkain ng mga kambing. At tapos, pagka ito yung mga patay na or hindi magagandang puno ng saging, pwede rin tong pakain ng mga sa kambing niyang, sa mga kambing niyang alaga. So, ito, medyo malalaki na yun dito. Mag-ano na rin yan, magbubunga na rin yan. Ganda. Ang linis, oh. Dito ako sa ilalim. Medyo masyadong lang, maliwanag. Hanggang doon pa po yan, oh. Punta tayo dito sa kabila. Ang sipag niya, siya lang to naglilinis dito. Ito na lang maghapon niyang ginagawa. Dito na lang talaga sila pumupuko sa sa isang araw. Yung routine talaga nila is dito na talaga sa farm. Umaga pa lang, umaalis na sila. Nagmumotor lang. Ang nakakaganda po ngayon dito sa lugar nila sa pagpapasok dito sa farm, hindi na mahirap. Kasi dati, una kong last 2 years, pagpasyal ko rito, yung daanan, as in mahirap po talaga. As in, maputik, tsaka pataas, hingal na hingal ka. At hindi rin po nakakaakyat ang motor ang time na pumasyal ako. Ngayon po, okay na ang daan kasi nga parang binuldozer na, tinapalan na ng, talagang madadaanan na, magagamitan na ng motor, pwede nang ng motor, makapasok. So, sa transportation nila, hindi na gaano kahirap. Katulad nung dati talagang napakahirap ng time na yon. 2 years ago. So, eto po ngayon, pasalamat din po tayo nung dinaanan po ito ng bagyo. At talagang, sa sobrang pag-aalaga rin ni Sir Agri, naging maganda. Na rin niya, na-recover talaga. As in, maganda. May isa po siyang farm pa yata sa Gingan na katatanim pa lang niya yon noon. Na dinaanan ng bagyo talaga, as in, hirap, pagod, pawis, kumbaga mga hirap niya, nawala yun. Pero ito, naka-recover po ito. Itong mga malalaking puno na yan, magbubunga na po yan.
Ito naka-recover po. Yung isang niyang farm kasi sakto yun eh. Bagong tanim yun eh. Talagang as in buhay na, saging na, puno na talaga. Yung dinaanan po ng bagyo, wala. Sayang po. Pero sige pa rin, tuloy pa rin sila. Tuloy pa rin si Sir Agri sa kanyang farm. Siyempre, ito lang po ang kanilang napaka pang buhay-buhay nila bilang isang mga farmer. Pero napakalawak po ng kanilang lupain. Ito pa, yan pa sa kanila pa po ito. Dati rin po, nang pumunta rin po ako dito, marami pong mga dwarfs, coconut dwarfs, maraming bunga, maraming talagang everyday po kami kung nangunguha ng buko. Ngayon po, nadaanan din po ng El Niño. Ayun, wala na pong mga bunga. Pero ngayon po, nakaka-recover na po ang kanilang mga puno ng mga coconut dwarfs nila. Yun nga lang, wala nang bunga talaga. Kumbaga, binubuhay ulit. Tuloy-tuloy pa rin. So, hirap ng ganito, di ba? Pero sa kanila, parang ito na kasi ang pang-araw-araw nilang ginagawa. Kung iisipin nyo po, ang farmer talaga is napakahirap ng trabaho nila. Talagang as in, ganito. So, ngayong araw, itong oras na to, nag-aano po sila ng kape. Siyempre, may pahinga rin naman. Kumbaga ito, na kahit farmer sila, at hindi naman natin inaano, pero sabi ko nga, mas ko talaga ang farmer. Bilib na bilib po talaga ako sa mga farmer kasi siyempre sila po ang nagpro-provide sa atin ng mga pagkain. Number 1 po ang mga farmer. So, talagang proud po ako, saludo po ako sa mga farmer. Kaya yung iba po parang sinasabi lang nila na ay farmer lang yan. Ako, ang laki-laki ng tulong ng isang farmer sa natin, sa pang-araw-araw na buhay. Napakalaki po. Kaya proud po ako, saludo po ako sa kanila. Kaya po, ang nakakaganda lang din po dito kasi kina Sir Agri at saka kay Agri and Adventures. Sila po kasi yung may kahit na may mga tinapos po sila, hindi naman po sila talaga agritura, pero kumbaga inaalam po nila, yung may mga dunong po talaga sila, may mga experience, true experience lang naman po ito yung pagiging farmer nila. Kumbaga na-enhance po sila sa bawat mga ginagawa nila. Kumbaga experiment hanggang na-improve po. At saka pagka-interesado ka naman po talaga sa isang bagay, pag-aaralan nyo. Pag-aaralan talaga. Napaka magaling. Marurunong po kasi, matatalino po sila eh. Kahit po sabihin natin sila farmer, ang utak nila is iba, matatalino, marurunong. Kasi sa bawat saging na, kumbaga sa ganitong mga saging na yan, kung anong mga pangalan, mga dumadapong mga sakit na yan, nakokontrol nila. Alam nila kaagad kung may sakit ang saging. So pagka ganun po, pagka may mga sakit, ayan po, kailangan talaga nila, ikakat talaga nila yan para po hindi po madamay ang mga saging. So pagka ganyan po yan, kasi pagka namunga na to, syempre papatayin na to, tatanggalin, so may susunod naman. Ito yung susunod na henerasyon na naman saging. So ganun po. Ayan, yung mga kampay na papakain, pangkain po sa kanilang kambing. Ang ganda rin ng kanilang kambing, as in, ang lulusog, mga hybrid, nako. Dati pong mga alaga lang na nila noon is mga native. So, siyempre, nai-improve din nila na mas maganda at parang mas malaki rin ang kita pagka hybrid talaga. Ang laki-laki po ng diferensya pagka native po. Pagka nanganak, ang liit lang po ng kambing. Pero pagka hybrid po ang kambing, ilang araw pa lang, 2 araw pa lang, as in, parang napakalaki. Ang laki ng diferensya sa native at saka sa hybrid. Ang laki, nakita ko po doon, ng ilang araw lang po yun, 12 days. Compare kay Sir Agri and Adventures, may native po siya doon na bagong kapanganak. Mas matanda pa nga po yun, ng 1 araw lang. Ang laki ng diferensya nung kay Sir Agri na Agritex na
hybrid na yon. So, siguro lahat po yon ng mga native nila, didispose na po yon at ipapalitan na po ng mga hybrid. So, ito po, ayan. Kumbaga, dalawang topic natin, ang kambing at saka ang kanyang sagingan. So, medyo po medyo mainit-init. Pero hindi naman kasi mahangin, masarap ang, kahit na mainit, iba pa rin yung, ng hangin niya. Ang daloy na, ang tama ng balat, hindi siya ganong kainit. So, ito po, malawak po ang kanyang sagingan. So, thank you so much po. Magbababay na po ako sa inyo. Thank you for watching and don't forget likes po. At kung mayroon po kayong katanungan, pwede po kayo magtanong po. Any question po about sa pagpa-farming, comment lang po kayo at sigurado ko po na sasagutin po kayo ng aming dalawang Sir Agri Tex Mix TV at saka si Sir Agri Mix Agri and Adventures. Yon. Kay Sir Agri Adventures naman po, sa kabila po yon. Kasi hiwalay po yung kambingan niya at saka yung sa sagingan niya, konti pa lang po yung sagingan niya. So yung ini-improve po namin, pinupokusan po muna namin kasi pinalitan na po namin ng housing ang yung kambing. Nagpalit po kami ng bahay ng kambing kasi parang mas maayos po para ma-maximize po yung ng mga kambing at hindi po sila mag-aagawan ng pagkain, maging mas malulusog po ang mga kambing pagka maayos po ang kanilang housing. So medyo po pinalakihan po namin. So siguro pagka may time na kumpleto na po yung tatapos na yung housing ng goat housing na yon. So baka i-video na po yun ni Agri and Adventures. Ayun. So ang gaganda po ng tanim ni Sir Agri Mix TV ng kanyang farm, kanyang sagingan. So, ito po. Thank you so much po ulit sa inyong pag-watch at don't forget po i-like and comments. Thank you so much po. Shout out po sa mga kapwa ko po, mga OFW, sa mga agri po dyan, sa mga nagpa-farming po dyan. Shout out po. Kung may mga tanong po kayo about sa farming, about sa lahat po about sa farming, wag po kayong mahiya magtanong at sigurado po ako matutulungan po kayo. Masasagot po namin ang inyong mga katanungan. Ayan. Thank you so much. Bye-bye po. Bye-bye sa inyong lahat. Bye-bye.